Matanda, bibili ka ba o hindi? Huwag mo kaming sayangin sa oras. Kung hindi ka bibili, umalis ka na. Naiwan ko lang ang pera ko. Dadalhan ako ng apo ko maya-maya. Walang pera pero bumili ka pa rin? Umalis ka na nga. Alis. Hoy, 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 hoy. Ano ba? Lola, okay ka lang ba? Hoy, kumusta ka? Okay lang. Salamat, anak. Hoy, paano mo nagawa ang pagtrato sa matanda? Ang isang munting ito, 20,000. Hindi nyo kayang bilhin ng mga dukha. Umalis na kayo. 20,000. Ginto ba ang laman ng munting ito? Lola, nagtitinda lang ako sa kalsada. Di ko kayang bilhin yung mahal. Kung gutom ka na, ito, bigyan kita ng rice ball. Itong batang ito, sana manugang ko na lang. Salamat ulit, anak. Ano pangalan mo, anak? Pwede ba tayong mag-wechat? Sige, haha. Ako si Jayang Wanyu. CJ. Lola, gabi na. Kailangan ko nang magtinda. Kainin mo ito ng dahan-dahan. Aalis na ako. Hoy. Magandang hapon, Lola Go. Lola, bakit ka na naman nagpagalagala? Guksan, bakit ngayon ka lang dumating? Nakawala na ang manugang ko. Lola, wala pa akong asawa. Saan mo nakuha yung manuga? Saan galing yung manuga? Ako ang humana para sa Tara. Dadaling kita ngayon makipag-date. Tara na. Wanyu, saan ka nagtitinda? Gusto ni Lola bumili ng damit. Lola, huwag ka nang magpakahirap. Sino aasikaso sa matandang di makabili ng mooncake? Nasa People's Square ako, Lola. Punta kayo rito. Pipili ako ng magandang damit. Jiang Wanyu. May 180,000 pa ang magulang mo sa akin. Kung hindi ka magbabayad, huhukayin ko libingan ng magulang mo. Pwede bang dagdagan ng 2 araw? Nadaya ang magulang ko sa investahan. Ipinagbili ko ang lumang bahay sa sentro para mabayaran utang. Saan ako kukuha ng 180,000 ngayon? Dumating na kayo, Lola. Mga disenyong damit ko ito. Pumili kayo ng gusto nyo. Ipagkakaloob ko sa inyo. Wanyu, ang gaganda ng mga disenyo mo. Sayang ang talino mo sa pagtitinda dito. Hindi sayang. Kung ginto ka, makikislap ka kahit saan. Gusto ko yung positibo mong ugali. Sobrang nagagandahan ako dyan. Ito ang apo kong lalaki. Si Guksan, 28 anyos na. Kung magkagustuhan kayo, ako ang magpapakasal sa inyo. Pasensya na po, Lola. Wala akong ganitong plano. Ako rin naman wala. 500 milyon na dote. 5 mansyon sa sentro. Kahit ano ibibigay ko. Totoo ba? Hindi totoo. Takot sa kahirapan si Lola noong bata. Lagi niyang iniiwasan mang maliit. Kaya nagyabang na mayaman kami. Pangkaraniwang empleyado lang ako. 5,000 sahod. Walang bahay o sasakyan. Wanyu, huwag mo siyang paniwalaan. May pera si Lola. Magkano ang dote? Sabihin, bibigyan kita niyan. Sige, Lola. Pwede bang 180,000 na dote? Masakit ba sa bulsa? 80,000 na lang. Ako na bahala sa iba. Lumabas ang tunay na intensyon. Ahaha. Kayo dalawa, magpakasal na kayo bukas. Di pa tapos ang 2 oras. Nagpakasal na ako sa estranghero. Agad-agaran. Ang kasal ay pansamantalang solusyon lamang. Dapat malaman ito ni Lola. May masamang balak ang babaeng ito. Marriage certificate. Ako na ang mag-iingat nito para hindi kayo makapaghiwalay ng palihim. Lola, ang pangit ng litratong ito. Ako mismo kumuha. Pasensya na. Ano nang ikinahihiya mo? Legally married na kayo. Legal na hawakan mo siya. Tama si Lola. Si Aukson. Mukhang gusto mo rin si Wanyu. Pupunta kami ng mga kaibigan ko para magmeryenda. Kayo ni Wanyu, magpakalapit ng lubusan.
Huwag kang magkamali. Nagsasagawa lang kami para kay Lola. Para hindi siya magduda. Naiintindihan ko. Nga pala. Ito ang gift card ko. Kaunti pa lang ang laman, perang maghahanap ako ng magkakaroon ako ng regular na sahod. Maghuhulog ako monthly dito. Ang 180,000 na dote, unti-unting ibabalik ko. Nagkamali ba ako sa kanya? Siguro, hindi siya pera lang ang habol. Lene, baka mas malaki pa ang target. Hindi na. Sa'yo na yan. Ano nang ginagawa mo dito? Nakaupo ka pa sa napakagandang kotse na. Paano naman mangyayari yon? Gusto ko lang magpa-picture sa magarang kotse. Pwede bang magpa-picture? Pinayagan ka ba ng may-ari? Siyempre pwede ka mag-picture. Gusto ko rin magpa-picture. Tapos na ang picture taking. Alis na tayo. Saan ka pupunta? Isasabay kita. Hindi naman tayo magkadiretso. Hindi mo nga alam pupuntahan ko. Paano mo nasabing hindi tayo magkadiretso? Ihatid mo na lang ako sa Emery Station. CJ. Tara, nasakay na. CJ. Humawak ka ng maayos. Paalam. Ang itinerary ni Ginoong Gumayon ay ang pagbisita sa bagong nabiling Marriott Stars Design Company. Ngayon mismo ay may interview sila para sa fashion designer. Tara't puntahan natin ang venue. CJ. Hindi ba yan si Lee Zinwei, na mula sa kilalang pamilya ng artista? Bakit siya sumali rin sa interview? Wala na bang chance para sa akin? Di ba small company lang ang Marriott Stars? Bakit ang daming aplikante? Di mo pa ba alam? Binili na ito ng Dragon Rice Group. Ito na ang unang interview pagkatapos ma-acquire. Nabalita ang dadalo si Ginoong Go. Marami sa mga tao ay narito lang para makita siya. Sikat si Ginoong Go sa pagiging gwapo at trilyon ang net worth. 3 taon nang namunguna sa rich list. Sabi nila low profile siya at ayaw magpa-interview. Mga executives lang ang nakakakita sa kanya, kaya itong interview na to ay perfect chance para makita siya. Ano ba full name niya? Di mo pa alam, siya ay si Go. CJ. Maligayang pagdating sa Marriott Stars. Ako ang magiging inyong interviewer. Kailangan ninyong magpresenta ng inyong original na gown designs. At ang AEC ng Dragon Rice ay personal na dadalo. Ipakita ninyo ang inyong best. Samahan niyo ako sa fit. Umalis ka dyan. Akin na ang makeup table. Public table ito para sa lahat. Kung gagamit ka, dapat unahin ang nauna. Ay, akala ko sino na. Palang to pala yung scholar ng bayan namin.
Nagkalat ka na naman sa Bright Star. Nandito ako para sa Ang baba pala ng standards dito. Ikaw, magkukumpete. Sa interview pa sabay ko. Tama ka, masyado talagang mababa ang standards nila dito. Badoy ang taste ko. Anak ako ng sikat na designer. Galing akong Europe. Engot ka. Wala kang alam. Hindi mo kailangan manghusga, may panel naman. Tumigil ka na. Nag-aambisyon ka pa. Sabihin ko na, tito ko, board member ng Dragon Rice. Sa akin na talaga ang slot na to. Formality lang tong interview. Mas mabuti pa. Mag-withdraw ka na. Kahit sino pa tito mo, hindi ako aatras. Director Gyu, naka-livestream na lahat. Huwag ka na pumunta. Ngayon ay, tatawagin natin sina Lizzie at Jiang Wanyu para magpresenta. Ano to? Bakit magkatulad ang kanilang gowns? Malaki ang ginastos ko sa damit na ito. Pinagawa ko sa tanyag na designer sa internet. Ang damit ni Jiang Wanyu. Bakit kapareho ng akin? Ano ba yan? Itong dalawang gown, halos magkamukha talaga. Si Chun Ilixinwei ay director ng Dragon Rice Group. Alam na ninyo dapat gawin. Ipinapahayag ko na nangopya si Jiang Wanyu. Walang ebidensya. Bakit ako ang sinisisi? Jiang Wanyu. Wala kang work experience sa resume. Sa project experience, nakasulat pa ang pagtitinda sa kalye. Nakasuot ka na ba ng gown? Nagdidisenyo ka pa? Nakakatawa talaga. Hindi lang gown Siya pa, sikat sa art school, bilang pulubi. Laging sira-sirang damit, nangangalakal. Wala pang 100 pesos suot niya. Malamang, may patch pa ang underwear niyan. Hindi pa ako nakakapag-gown. Pero marunong akong magdisenyo. Ang design nito, na-upload ko noon sa internet. Kinopya lang to. Sino maniniwala sa internet? Sabi mo ginawa mo. Ako rin nagsasabing akin to. Tama, mga bagay sa internet, hindi pwedeng evidence. Galing sa pamilya ng designer si MSD. Talagang kayang gumawa ng gown, walang duda. Wala nang iba, isang mangangalakal. Paano makakagawa ng ganitong magarbong gown? Lixinwei, sabi mo disenyo mo to. Nasaan ang blueprint mo? Wala ako dala. Wala siyang dala. Baka naman, hindi kaya. Talaga kay Lizinwei to. Sa interview, portfolio lang. Normal na walang blueprint. Wala siya. Pero meron ako. Kompleto ang disenyo. Lahat ng detalye na asikaso. Wow, ang ganda naman ito. Sigurado ako, ito ang pinakamagandang gawa sa gabing ito. Hoy Jiang Wanyu, nawawala ang disenyo ko. Ikaw pala ang kumuha. Ikaw pala ang magnanakaw. Huwag kang magsinungaling. Ako ang gumawa nito. Direktor Zai. Ninakaw niya ang disenyo ko. Ay blacklist sa industriya at tanggalin sa design community. Bakit ako i-blacklist? Ako ang founding member ng Starlight, President ng Designers Association. Live ngayon ang buong interview. Napanood ng lahat, alam na ng lahat na nangopya ka, wala nang kumpanyang tatanggap sa'yo. Kung puno ng bulok ang design industry, ihinto na ako sa pagdidisenyo. Tandaan nyo, hindi ako tinanggihan ng Starlight. Ako ang tumanggi sa kanila, kumpanyang hindi nakikilala, ang tunay na orihinal. Magsasara rin kayo. Sandali. Aalis ka na lang. Dapat kang humingi ng tawad, humiling ka ng paumanhit. Oo, mag-sorry ka. Mag-sorry ka na. Magpakumbaba ka. Lumayas ka na. Walang ebidensya, kailangang ayusin ko ang kumpanyang ito. Putulin ang live stream. Opo. Nilabag mo ang alituntunin ni Edgu. Makakarma kayong mga interviewer. Hindi ako nangopya, hindi ako hihingi ng tawad. Kailangan niyang humingi ng tawad. Patunayan ang kanyang pagnanakaw. Kapag di nag-sorry, hindi ka makakaalis. Huwag niyo siyang paalisin. Mag-sorry ka na. Dumating na si Edgu. Ikaw pala. GM Gu. Siya ang tunay na Edgu. Ako si Edgu. Akala ko biglaan kong asawa ay presidente. Buti na lang hindi ako napasigap.
Iedgo, pasensya na. May konting aberya kanina. Pero naayos na namin. Basta mag-sorry si Jiang Wanyu. Walang basihan ang akusasyon. Ganito ba resulta ng proseso mo? Kailangan pa bang imbestigahan yan? Si Ines Lee ay mula sa pamilya ng mga designer. Si Jiang Wanyu is scholar lang na mahirap. Hindi ba halatang halata yun? Pamilya ng mga designer. Enna Lee, ano masasabi mo? Tungkol sa gown na ito, ano ang konsepto ng disenyo nito? Ang inspirasyon sa disenyo ng gown. Nanggaling ang inspirasyon sa Europa noong Middle Ages. Ang gown na ito, gawa sa one-piece cutting technique. May lace-up details. Sinasabi mong European style ito. Iedgo, nakakabalang siguro si Ines Lee. Nagkamali lang ng sinabi. Tanungin mo si Jiang Wanyu kung ayaw mong maniwala. Sigurado, wala rin siyang masasagot. Sinong nagsabing di ko alam? Ang inspirasyon ng gown mula sa Portrait of the Goddess Lu. Kulay ay estilong Chinese ink wash. Para ipakita ang elegance at magandang aura ng diyosa. Bagay sa iba't ibang body type. Sumasalamin sa cultural inclusivity. Manager Xi. May dagdag ka pa ba? Iedgo. Matagal na akong miyembro ng fans. Hindi mo pwedeng basta-basta mag-alis ng mga veterano. Gyu, tungkol dito. Ano plano mong gawin? Gyu, kung papapiliin mo ako, di na ako magpapalusot. Director Xi. Kanselahin ang year-end bonus. Bawasan ang sweldo ng 40% sa mga nangopya. Diskwalipikahin sa interview. Ilagay sa blacklist ng Longyu. Para kay Jiang Wanyu. Pasa sa interview. Doblehin ang sahot. Narinig mo ba? Umalis ka na. GM Gu. GM Gu. Hoy, ano ba posisyon? Bakit nauna ka sa Giedgu? Ako, bodyguard ako ni Edgyu. Nauuna para magbukas ng daan. Nga, itong bodyguard na si Gyu, nauuna sa akin para akong ligtas. Ah, buti na lang nandito ka. Di ko inakalang bodyguard ka pala ni Ed. Pangkaraniwan lang ang muscles eh. Boss Gyu, sabi raw bilyonaryo ka. Bakit wala kang bodyguard? Magtrabaho ka ng maayos kay boss. Gawin mong maayos trabaho mong bodyguard. Hay yan, sa kumpanya natin, may salo-salo ang mga bagong empleyado. May paborito ka bang restaurant? Ikaw, tinatanong mo ako. Ay, kasi yon, ako'y isang mabait na presidente sa mga tauhan. Haha, anong restaurant ang gusto mo? Eddie, yung sikat ngayong mooncake, pwede ba sa Muyu Restaurant? Xiao Gyu. Ayosin mo yan, ang salo-salo ng empleyado sa Muyu Restaurant na ito. Tandaan mong isama ang pamilya. Naging presidente ng saglit. Nakatulong pa kay presidente at misis. Ang galing ko talaga. Lanan. Kung magdadala ng pamilya. Isasama ko si Lola. Gustong-gusto ni Lola ang mooncake doon. Ngayon makakain na ng libre. Sigurado kang hindi ako isasama. Bakit kita isasama? Layo na ng presidente. Ikaw na bodyguard. Bakit di ka sumunod agad? Baka matanggal ka sa trabaho. Tara na, aray. Lola, ngayon makakain na ng mooncake na gusto mo. Mabait talaga si Haha. Jiang Wanyu, kung hindi dahil sa'yo, bakit ako babaan ng sahod? Wala pang year-end bonus. Ngayon paparusahan kita. Jiang Wanyu, bakit matanda ang dala mo? Nasaan asawa mo? Sabiin ng kumpanya pamilya, hindi naman dapat asawa. Lola ng asawa ko. Bakit hindi pamilya yon? Alam ng lahat ang ibig sabihin. Dapat asawa ang isama. Takot kang isama asawa. Baka dahil mahirap asawa mo. Nakakahiya. Anyway. Wanyu. Palang itong part, kailangang may asawa. Tatawag ako sa apo. Papuntahin ko agad. Lola. Si Aokson, pumunta ka agad sa Moyo Restaurant. Lola. Lola. I-track agad ang lokasyon ni Lola. Opo. Matandang babae ka. Gusto mo pa tumawag ng saklolo? Team building ng kumpanya. Hindi ito family reunion ninyo. Nagdala pa kayo ng ganito karaming. Wala talagang hiya. Lola, okay ka lang ba? Okay lang, huwag kang mag-alala. Darating na ang apo. Apo mo, ano naman kung dumating ang apo? Magiging apo ko rin ba siya? Tama na kayo, kung may mangyari man kay Lola ngayon, hindi ko kayo patatawarin. Ang lakas ng loob mong sumagot sa akin. Mukhang kailangan kitang turuan. Hindi mo pa ata alam. Sino ang boss mo talaga? Sugod. Anong gagawin ninyo? Dumating na ang apo ko. Hindi ko kayo palalampasin. Gusto niyong makikain ng libre.
Sige, kain at inom kayo ng sobra-sobra. Lola. Gamot. May gamot sa bag. Narinig mo? May gamot sa bag. Anong ginagawa mo? Ibalik mo ang gamot. Di pa nakainom si Lola. Maaari siyang mamatay. Gusto mo ng gamot? Dapat siyang lumuhod. Magmakaawa ng 10 beses. Lumuhod ka't magmakaawa. Huwag pakiusap, patawarin niyo si Lola. Huwag pakiusap, huwag niyo siyang saktan. Gaano pa katagal? Bilisan mo, 1 minuto, malapit na tayo sa Raindrops Cave. Pwede naman siyang palampasin. Magpakita ka ng sinseridad o ikaw ang magmakaawa. Ako na. Huwag, Wanyu. Tigilan nyo. Wanyu. Sino ang mga has gumalaw sa kanila? Director G, bakit ka nandito? Samahan mo muna si Lola magpahinga. Ako na ang bahala dito. CJ, Sino ang may lakas ng loob na galawin sila? bakit hindi pa nagsasalita si Director Gu? Isang hamak na bodyguard ka lang. Ang lakas ng loob mong pagdudahan ako. Ano ba ang tingin mo sa sarili mo? Gusto mo na bang Alam mo bang, mga sinungaban mo? Si Presidente ay isang bodyguard lang. Ano naman ang problema sa bodyguard? Ang bodyguard ay extension ng katawan ko. Pag-api sa kanya ay pag-api sa akin. Mag-impact ka na. Lumayas ka sa kumpanya ko. Okay ba itong desisyon ko, Ginoong Gu? I blacklist sa buong industriya, lahat ng partner ng Dragon Rice Group. Hindi na pwedeng mag-empleyo. Huwag kang makinig sa kanya, Presidente. Tumigil ka. Hatakin na. Director Gu. Director Gu. Mula ngayon, sino mang aapi sa pamilya ni Gukso? Ganito ang kahinat na. Naiintindihan nyo? Naiintindihan. Opo. Naiintindihan namin. Pasensya na, ako ang nagkulang kay Lola. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Hindi mo kasalanan ito, anak. Kumusta ka na, Lola? Saan pa sumasakit? Okay na, hindi niyo na kailangang magbantay. Nandito ang mga nurse. Hindi pwedeng ganito. Lola, tumira na lang kayo sa bahay namin. Malaking bagay ang injury ng matanda. Kailangan ng maayos na recovery. CJ, isama na rin natin si Xia Okso. Hindi pwedeng si Wanyu lang ang mag-alaga sa matanda. Lilipat kami sa inyo. Ah, nga, kahit maliit ang bahay namin, pwede akong matulog sa sahig. Mas madali rin magluto dito. Para maalagaan natin si Lola. Huwag na. Kanina pa sinabi ni Lola. May nurse sa ospital. Pero ang nurse ba, kasing alaga ni Wanyu? Lola, iba ang sinabi mo kanina ah. Xia Okso, baka naman, gusto mong mag-date kay Wanyu, at ayaw mong samahan kami ni Lola? Ang lakas ng loob mong pabayaan si Lola. Gukson, totoo bang ganito plano mo? Hindi. Saan mo nakuha yan? E di mabuti naman, kaya mag-empake na. Umuwi na tayo. Puntahan na natin si Wanyu. CJ. Naku, nasaan si Lola? Ikaw lang. Hindi sumama si Lola. Sab niya alis na siya. Akala ko dito pupunta.
Lola, Sia Okson, may outing kami ng mga kaibigan ko. Sa retirement home sa beach. Alagaan mong mabuti si Wan. Lola, hindi ka na pala titira? Hindi na. Pag-ibayuhin ninyong dalawa ni Sia Okson. Sia Okson, napaterminate ko na ang upa. Gusto mong matulog sa kalye? naloko ako ni Lola. Kung aalis ako ngayon, mabubuko ako. Lola, ang tipid mo para sa akin. Trabaho ko to. May gagawin ako. Babay muna. Kung hindi ka komportable, pwede ko ipaayos kay Boss Gu ang door. Bakit laging si Boss Gu ang tawag? Isang kwarto lang bahay ko. Pagod ka sa trabaho. Sa kwarto ka matulog. Ako sa sofa. O siya, kukuha ako ng tubig para sa'yo. Mahirap man. Pero inayos niyang mabuti ang bahay natin. Saan ilalagay ang underwear? Pero mag-asawa na tayo. Hindi na dapat mahiya. Tinanggap ko ang dote. Dapat gampanan ko ang papel ko. At para, seryoso siyang asawahin ako. Pero hindi pa ako handa. Bahala na, go with the flow. Naku! Naku! Nag-shower kaya siya. Sira ang water heater. Baka ma-electrocute siya. Hindi ako makaligo. Hala! Pasensya na, nasira kasi ang water heater ko. Di ko nasabi sa'yo. Okay lang ba ako? Okay lang, kung patagalin mo pa yung paghahawa, magkakaproblema na tayo. Pasensya na. Wala namang kuryente sa bahay. Magtitinda na lang ako. Maaga ka matulog. Gabi na, magtitinda ka pa. Samahan kita. CJ. Isang gabi kang nagtitinda. 100 panandang pandagdag pesos lang kita. Sulit ba? Siyempre sulit. Pang isang linggong pagkain to eh. Kung madalas ako makapagtinda, makakapag-spare ribs pa ako sa weekend. Di ko lang alam kung may overtime pa. Pag may overtime, di makakapagtinda. Mga kumpanya ng Dragon Rice Group, triple ang bayad sa overtime. Ang ganda naman. Ang Dragon Rice Group, ang pinakamagandang kumpanya. Si President Gu ang pinakamagaling na... Dapat lang. Pinupuri ko si President. Bakit ka nahihiya? Ito bang sasakyan? Parang mahina sa akyatan. Gukson, baba ka na kaya? Sino yan? Di ko nakita. May tao sa harap. Akala ko ikaw pala. Eto palang dukha. Binangga kotse ng boyfriend ko. Kayong ang dalawa. Di sisipat ang buhay nyo pambayad. Lexin Wei, ang kapal na ng mukha mo. Ikaw ang bumangga sa sasakyan ko. Hindi na kita singilin. Ikaw pa ang manghihingi. Yan bang tricycle mo? Gaano ba halaga yan? Yung boyfriend ko. Latest na BMW model ang sasakyan. Tingnan mo yung gasgas. 800k, o hindi ka aalis dito. 800 eh. Magsa-hold up ka na lang. Hayagang panloloko. Una ko tumakita. Wala akong time sa kalokohan nyo. Honey, alis na tayo. Hoy, sandali. Ikaw ang asawa ni Jiang Wanyu. Ano? Kaya pala, nung interview, tinulungan siya ni Boss Gu. Akala ko nakipagrelasyon siya kay Boss Gu. Ikaw pala ang dahilan. Ganyan talaga kapag magkapareho ka. Isang basurero, isang bodyguard lang. Sakto na kombinasyon. Ano problema sa bodyguard? Lahat ng trabaho ay karapat-dapat ng respeto. Kagaya mong mandurugas, ang nakakahiya. Ikaw. Baby ko, inaapi niya ako. Honey, okay lang. Andito ako para sa'yo. Huwag mo siyang galawin. Wow, yan relos mo. Patek Philip yan ha. Limited edition pa. Daw last year sa auction. Umabot ng 50 milyon. Malamang sa Divisoria mo lang. Nabili yang peking yan. Isang hampas lupa. Ang lakas ng loob mo. Magpakita ng fake. Mukha namang totoo. Wala kang pera, nagmamalaki ka pa. Peke man ang relo ko. Yang suot mong damit pekerip, yang original na damit na yan. Gintong Fred ang tahi ng buttons. Sa'yo ordinaryong sinulid lang. Nagpapanggap ka rin ba? Baby, totoo ba ang sinasabi niya? Paano nangyari yon? Isang maliit na bodyguard. Paano makikilala ang Arij? Nagkwekwento lang siya. Naiinggit lang siya. Di niya deserve maging bantay sa bahay namin. Bakit di kayo nag-mouthwash bago lumabas? Ang baho ng bibig, hindi nyo ba iniisip ang ibang tao? Walang modo talaga kayo. Siguro wala kayong pakialam.
Ako at ang baby ko, kakain sa Michelin Star Restaurant. Tamad na kami, makipagtalo sa mababang uri mong tulad mo. Tigilang yang kakadaldal. Magbayad ka na. Lexin Wei, lahat tayo may magulang. Saan ka naman nakakaangat? Pareho ba ang magulang natin? Ang magulang ko, mga mayayaman sa high society. Ikaw, anak ng pulubi. Sa kanal ka lang bagay tumira, maging daga. Pwede ba kitang ikumpara sa akin? Huminahon ka. Di worth it masiraan ng ulit sa ganito. Sige, suntukin mo ako. Kung mananapak kayo ngayon, di lang 800k ang problema nito. Pwede naming ibigay ang 800 pero di magtatagal ang kasayahan nyo. Ha 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 ha. Huwag kayong masyadong magyabang. Sa tingin ko kayo ang dapat mag-ingat. Pag binayaran to, maghahalo kayo ng hangin sa kanin o mamumulot ng damo sa bundok. Bakit ako magbabayad? Kayong dalawa ang may kasalanan. Wala kayong choice kundi magbayad. Di nyo ba alam sa West Street? Tanungin ang pangalan ko. Pag inasar nyo ako, wala kang mapapala sa hak. Paano kami magtatanong? Yung matabang tao sa West Street. Tinatawag mo akong mataba? Binayaran ko na. Umalis na kayo. Hindi kami ang may kasalanan. Bakit magbabayad? At saan kami kukuha ng ganyang kalaking pera? Maniwala ka sa akin. May ipapakita akong magandang palabas mamaya. Anong binubulong-bulungan nyo? Jan, gusto nyo bang umiwas sa bayad? Huwag kang mag-alala sa pera. Ako ang bahala. Sayang lang ang oras at enerhiya sa ganitong klaseng tao. Nakatanggap ang Alipay ng 800,000 yuan. Buti naman at natauhan ka. Paano nang galing sa Dragon Rice Group, ang perang ito? Ano, yung kilalang, kumpanyang naghahawak sa ekonomiya ng mundo, Dragon Rice Group? Ang presidente ng Dragon Rice ay si pangalan mo rin ay Go. Sino ka talaga? Hindi mo karapat-dapat malaman ang katotohanan. Guksun, ano ba tong Huwag kang mag-alala. Lahat ng perang ito ay legal at nararapat lang. Paunang sahod ko mula kay Boss Gu, kaya galing sa company account. Assistant Zhu, ano ba to? Bakit company account ang ginamit? Ha, ganun pala. Akala ko importante kang tao, babae rong lalaki, na nakakapalagayan ni Boss Go. Baka naman bisexual ka. Tumahimik ka na. Nanlalamang ka pa, paalala ko sa'yo, kapag ininsulto mo pa ang asawa ko, sasapakin kita. Huwag kang padalos-dalos. Kunin niyo ang pera't umalis na kayo. Jiang Wanyu, huwag mo akong titigan ng ganyan. Itong 800,000 ay katumbas lang ng isang hapunan naming mag-asawa. Halos makalimutan ko, kayong dalawa'y aabutin ng 10 taon bago makaipon ng ganito. Huwag ng pag-aaksayahan ng salita tong mga jologs. Umalis na tayo. Guksun, wala ka bang konsepto sa pera? Binigay mo lang ang 800,000 ng basta. Huwag kang magalit. May ipapakita akong magandang palabas mamaya. Paano ko kikita ang 800,000 na to? Hoy, tignan mo. Halika, may ipapakita ako sa'yo. Bilis! Bilis! Anong nangyari? Kayo pa ang magtatat. Brand new na Porsche ito. Anong itsura nitong nabangga? Kami ba ang nakabangga? Dalawa lang kotse sa kalsada eh. Ako ba ang nakabangga sa sarili ko? Magbayad ka agad. Kung hindi, hindi kayo aalis. Magkano? Sapat na ba ang P100,000? 100,000 piso pang mamalimos lang yan. Imported pa ito galing abroad. Latest model ng Porsche. Isang sa Hangzhou lang to. Sa tingin nyo sapat ang 100,000 piso? Magkano ba gusto mo? P800,000 sapat na 2.8 na milyong piso. Nagmamalabis ka ba? Ha? Ano? Nananapak ka na? Sasaktan mo ako? Sasampahan ko kayo ng kaso. Lexin Wei, ang bilis naman ng karma sa'yo, hindi ba? Ikaw pa namang mayaman, di mo kayang magbayad. Sinong di makakabayad? Bayaran mo na. Mahal, wala akong ganong pera. Sa ngayon, sige ikaw muna ang mag-advance. Ibigay mo na. Honey, huwag kang magalit, mahal. Huwag kang magtampo. Makatarungan ang langit, narating na ang parusa. Mamayang gabi, masayang-masaya ako, makakain pa ng maraming kanin. Tara na. Ikaw at si Lexin Wei, ano relasyon ninyo? Parang may malalim na galit. Siya, magkaklase kami. Noong kolehiyo, palagi siya lumalapit sa akin. Akala ko pa naman, mabait siya. Nalaman ko lang pala,
Ginamit niya ako. Kinukuha mga gawa ko para lokohin ang iba. Ikaw ba? Ayaw mo sa mga manloloko? Kinamumuhian ko. Mga magulang ko. Noon ay naloko ng mga tao. Nabaon sa utang. Kaya nagpakamatay. Okay na to. Bakit mo bigla tinanong? Nagsinungaling ka ba sa akin? Paano ko magagawa? Bakit ko kayo lolokohin? Mabuti naman, itinuring ko na kayo ni Lola bilang pinakamalapit ko sa mundong ito, pamilya. Mukhang kailangan pang magtago. Huwag malaman niyang niloko ko siya. Tama na, huwag kang malito. Matulog ka na, may trabaho pa bukas. Patayin mo ang ilaw. Lixin Wei, anong ginagawa mo rito? Ang tiyo ko ay direktor ng Dragon Rice Group. Itong maliit na Starry Designs. Napakadaling pasukan. Pinaganda mo pa ang pagiging backdoor user mo. Ikaw lang ang ganyan. Sour grape ka lang. Nagsasabing maasim. Meron ka bang koneksyon na tulad ko? Meron ka bang kakayahan ko? Anong kakayahan? Kakayahang magtinda sa bangkita. Hindi nyo alam di ba? Si Jiang Wanyu pala, isang tsanggera lang, nakaamba lang ng swerte, nakapasok sa Starry Designs. Akala mo naman, importanteng tao ka na. Magtrabaho na kayo, huwag kayong magkagulo rito. Bakit? Natatakot ka sa kanya? Malaman nyo, nakuha ko ang invitation sa anibersaryo ng Dragon Rice Group. Kung gusto nyong makasama, alam nyo na ang gagawin. Gaganapin sa pinakamahal na villa, sa Cloud Heights. Makikita ang mga pribad, koleksyong hindi karaniwan. Ipapakita raw ang jade na kolekta ng misteryosong kolektor. Nagkakahalaga raw ng daan-daang milyon para lang sa mga empleyado. May malaking ambag ang kumpanya. Xinwei, pwede mo ba kaming isama? Kung magpapakabait ka, syempre pwede. Totoo ba? Xinwei, ang ganda at bait mo talaga. Hindi tulad ni Jiang Wanyu. Malamang hindi niya alam kung ano tong party na to. Magsipsip kayo kung gusto. Huwag niyo akong istorbohin. Gusto mo talagang magtrabaho, tutulungan kita. Kung matatapos mo ang mga pattern na ito, maawa ako na isama ka para makakita. Trabaho mo yan, wala akong pakialam. Tungkol sa party, ayaw kong ipasama sa iyong klaseng tao. Isang nagtitinda sa kalye. Bakit ang yabang mo? Parang mayaman. Basta, naniniwala ka ba? Pag sinabi ni Tio Simon, ayos ka lang, na mawawala ka sa kumpanya. Ay nako. Sa pagiging magkaklase, nating hindi kita pahihirapan. Pero ang asawa mo, Ano ang ibig mong sabihin? bodyguard ng presidente. Ang asawa mo, di ba? Ang tiyo ko ay direktor ng kumpanya. Pag gusto palitan ng bodyguard, madali lang yun. Ang away natin, huwag idamay ang iba. Alam ko na, pareho pala tayo ng iniisip, kaya ikaw na bahala. Alis na. Ulitin ang trabaho. Bakit ka tumatawag ngayon? Namimiss mo na ba ako? Kanina na may nakasimangot. Ngayon masaya na sa tawag ni Mrs. Mukhang si Boss Gyu ay nahulog na kay Mrs. Anong problema? Mag-oot ako mamaya. Huwag mo na akong hintayin. Umuwi ka na muna. May nakahain na akong pagkain sa ref. Painitin mo na lang. May iba pa akong gagawin. Triple sweldo sa overtime. Ang patakarang ito. Naabuso na naman niya. Di ba dapat tanggalin na lang natin ito? Huwag tanggalin. Kailangan niyang kumita. Tumawag ka. Mag-order sa Xianyan Eatery. Padadalhan ko siya mamaya. CJ. Bakit ka nandito? Baka nagugutom ka. Hindi ako gutom. Kain na tayo. Xianyan Eatery. Dito ay tigi 1,000 ang kada tao. Guksan. Hindi naman siguro. Hala hindi. Bodyguard ako ng presidente, di ba? Para sa kaligtasan niya, kailangang tikman muna ang pagkain niya. Mga ito'y bigay mismo ng presidente. Ang hirap pala maging presidente. Pati pagkain may banta ng lason. Buti na lang ordinaryo tayo. Ang sarap. Gusto ko ring magsubok ng lason. Tang.
Triple ang sahod mo ah. Bakit ka magri-risk? Nag-overtime ako. Walang triple na bayad. Ang dami. Bakit di ako makapag-overtime? Mga ito, pinaasa lang ng mga katrabaho. Mga yun kasi, gustong pumunta sa annual party. Kaya ipinasa sa akin ang Alam mo ba ang company party? Siyempre, gusto mo ring sumama. Sino bang designer ang ayaw pumunta? Makikita mo sa party, mga magagandang suot nila. Pero hanggang pangarap na lang, di natin kaya. Mga yon. Di rin qualified pumunta. Bakit dahil sa party? Pinagagawa ka ng marami. Regular staff di pwedeng pumunta. Pero si Lixin Wei nakapasok. Tiyuhin niya ang board member. Kaya pinagtitripan nila ako. Saan ka pupunta? Sisingilin ko sila. Wag na. Mga ordinaryong empleyado lang tayo. Para lang mabuhay. Wag ka magalit. Sayang ang kalusugan mo. Saka, di natin kilala tiyuhin niya. Makinig ka sa akin. Magpahinga ka muna. Ako na bahala dito. Kaya mo ba? Naman, bodyguard man ako. Matagal na rin kasama ni Emergue. Lahat ng bagay. Natutunan ko na. Pagbuburda lang to. Kaya to. Sige, subukan mo. Tapos na tara na. Ang bilis. Gawa ng Diyos. Dapat sa araw lang tingnan. Tawag dyan muling paglitaw. Umuwi na tayo. Diyos ko. Paano ako matutulog nito? Hindi pa ako nasisiyahat. Gusto mo bang lumapit pa? Ay, pasensya na. Nandito ako para Pwede kaya tayo matulog ng magkasama? Hindi, mali ang intindi mo. Ang ibig kong sabihin, pwede kaya tayo matulog sa iisang kama? Ano ba nang sinasabi ko? Ang ibig kong sabihin, tumutulo ang bubo, basa na ang sofa. Mag-asawa tayo. Natural lang magkatabi sa kama. Higa ka na, papatayin ko ilaw. Nandito lang ako dahil basa ang sofa kaya hindi makatulog. Narinig mo ba? Ano ng problema? Bakit ang lapit mo? Ulitin mo nga. Tulog na... Ano nang ginagawa mo? Ano sa palagay mo? Sandal lang ako saglit dito. Wala namang ibang kahulugan. Akala mo ba, may iba akong intensyon? Ano nang ibig mong sabihin? Ginaw ka? Mainit ako. Huwag kang gagalaw. Dapat maayos ang disenyo nyo. Ganito ba kayo? Magtrabaho? Anong nangyari, manager? Jiang Wanyu, ikaw. Ano nang sinasabi ko? Sariling sample nyo yan. Ang ibig mong sabihin, ipinaborda mo sa akin ang sample mo. Anong pinagsasabi mo? Tama na. Kayong dalawa. Tanggalin sa pagiging kandidato. Bawasan ng 3 buwang sweldo. Manager. Ang disenyo ni Xiao Jiang, maganda ah. Sikat sa mga kliyente. Ang posisyon ng supervisor natin, baka bakante pa. Si Xiao Jiang na ang magiging supervisor ng Department ng Fashion Design. Ito ang imbitasyon sa anibersaryo ng kumpanya bilang gantimpala sa iyong mahusay na pagganap. Salamat, manager. Dapat tularan si Xiao Jiang. Huwag kayong gumawa ng grupo. Sa opisina, dapat itoon ang isip sa trabaho. Naiintindihan? Opo. Anong ginagawa mo? Ibalik mo sa akin. Huwag kang magmadali. Ibabalik ko rin. Anong ginagawa mo? Ito'y pinaghirapan ko para lang makuha ito. Bakit? Sa tingin mo ba, makakatagpo ka ng prinsipe tulad Cinderella sa party? Huwag kang managinip. Ang realidad ay wala kang kahit 100 piso. Wala kang ang disente gown. Anong isusuot mo sa party? Diyan ka lang sa kanal mo. Huwag kang lumabas dyan.
Hi anak ko. Hindi ko inakalang makikita kita pa sa buhay. Ang ganda-ganda mo pala. Ma, bakit hindi mo kami sinabihan? Nadadalaw ka? Siya ang nanay ko. Ah, kumusta po tita? Bakit tita pa ang tawag? Nanay na, tawagin mo ng nanay. Ang bait-bait mong bata. Ha ha ha, hayop kang batang to. Kung sinabi ko ng maaga, di na sorpresa yon. Si Wanyu ang ganda mo. Bakit hindi mo sinabi? Tignan mo ang katawan mo. Para kang Diyosa. Nakakagigil ka, di ba? Ma, kayo rin po ay maganda. Parang Reyna. Ha 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 naman. Nga pala. Ito ay jade bracelet mula Viv. Para sa iyo, bagay na bagay. Sa mga dalaga. Ang ganda no. Ma, masyadong mamahali. Hindi ko kayang tanggapin. Kailangan mong tanggapin. Mayroon pa. Maghintay ka. Ito ay bahagi lamang. Ang gown na ito, gawa ng British Royal Designer. Espesyal para sa iyo. Ito pa ang mga alahas at necklace. Binili ko sa auction. Kung may gusto ka, sabihin mo lang sa akin. Bibilhan kita. Ang yaman ninyo pala. Peking lahat yan. Mahilig kasi si nanay sa mga soap opera, di ba ma? Kung tatakbuhan ka niya, saan ka hihingi ng apo? Hahaha, tama. Tama, hahaha. Yung mga bodyguard kanina. Mga katrabaho lang. Sa trabaho namin, mga matulungin, tumulong sila magbuhat. Hihi. Hahaha. Wanyu, ano ba? Tanggapin mo na. Regalo ko sa iyo. Salamat ma, pero empleyado lang ako. Di ko kailangan to. Di ba may party ka? Paano mo nalaman? Hindi ko pa nasasabi. Paano mo nalaman? Ako ang personal na bodyguard ni Emergua. Lahat ng schedule ni Emergu, alam ko lahat. Ah, ganun pala. Pero ngayon, hindi na. Ako makakapunta. Anong nangyari? Narusok ang invitation letter ko. Sino ang may lakas mang-api sa aming manuga? Ma, huwag mo naman siyang takutin. Hahaha yun nga pala. Wanyu pag may mang-api sa'yo balang araw, sabihin mo agad sakit. Kahit si Guksun man ang mang-api, hindi ko papayagan yun. Ma, Ah, huwag kang mag-alala. Hindi ko rin kayang saktan siya. Heto para sa'yo. bakit meron ka rin? Benepisyo ng Zeus Bodyguard. Eh di ibinigay mo na sakit. Paano ka pupunta? Huwag mong alalahanin siya. Pwede siyang magpakilala. Magpapanicard. Gamitin ang mukha. Magmamakaawa ulit ako kay Emergu ng panibagong invitation. Uubra kaya't. Siguradong papasayan. Magtiwala ka sa akin. Pero kahit may invitation man, wala akong magandang damit at alahas. Hindi na lang ako sasama. Ibalik mo na lang tong invitation. Eh bakit wala ka? Di ba't sa'yo to lahat? Pero peke naman lahat to Ha? Magtiwala ka sa taste ni Mama. Kahit peke ang binili ni Mama, mukhang tunay na tunay. Walang makakapansin. Pero bilang fashion designer, hindi ako pweds magsuot ng peke sa part. Ako na ang bahala sa gown. Kaya kong magdisenyo. Pero ang accessories. Halika. Ito naman, kasama sa dot ko to. Kahit hindi mamahalin. Authentic naman. Dalhin mo sa part. Nanay, napakamahalaga nito. Hindi ko ito matatanggap. Pwede. Bakit hindi? Wanyu, pamilya na ta. Huwag kang mahiyang tanggapin ito. Salamat na. Walang anuman. Halika, isusuot ko ito. Talagang klase ng Dragon Rice Group Company annual party. Nabook pa ang si Cloud Peak Manor para sa part. May golden passage pa ngayon. Sabi nila, bilyonaryo lang ang pwedeng dumaan dito. Di mo alam to, no? Ang manor na to, sa Dragon Rice Group din. Sabi-sabi, ang damuhan dito, isa 0D per square metro. Buti na lang sumama kami kay Ikadwi para makakita ng magandang lugar. Madali lang naman. Pero na pumasok. Tara na. Si Jayang Wanyu to, di ba? Bakit siya nandito? Salamat manong driver, pasensya na. Parang masyadong showy, takpan ko na lang. Akala ko sino pa. Ano, gusto mong makapasok ng Patago? Di mo ako nakita na. Maayos na pumasok. Kung bulag ka na, alisin mo na. Hayagan ako, may invitation ka ba? Wala ka doon. Guard, may tao dito na walang invitation. Bawal pumasok ng walang invitation. Kung pipilitin mo, Pupunta ka sa security. Narinig mo, umalis ka na ng walang hiya. Pagpasok mo dyan sa security, mahihirapan ka ng makaalis. sinong nagsabing wala akong invitation? Ito po ay Supreme Invitation. Mukhang may kinalaman ng babaeng to. Di ko siya pwedeng pagalitin. Jayang Wanyu, akala mo maluloko mo kami? Yang imbitasyon, iba talaga sa amin. Lahat sa amin asul. Ikaw lang pula.
Talaga nga. Nababaliw ka na sa pagnanasang makapasok. Guardia, ano pang hinihintay nyo? Paalisin nyo yan. Mabuting babae, pasok po kayo. Hein, bulag ka ba guardia? Hayaan mo yung babaeng nagtitinda sa bangkita. Dumaan sa espesyal na daan. Karapat dapat ba siya? Supreme invitation pa nga ang dala niya. Ordinaryong imbitasyon lang ang sa inyo. Kung hindi siya karapat dapat, lalo na kayong lahat. Ikaw. Sir Go, dumating na ang misis. Bilis. Muna ako sa lounge. Sergio. Jiang Wanyu. Hindi lang ito basta, ordinaryong selebrasyon. Suot mo pekeng damit, hindi ka nahihiya. Nakasuot ka ng peke na damit, ba't hindi ka nahihiya? Ano na namang kalokohan to? Bilang fashion designer, sinusuot ko ang sariling disenyong gown. Sa pagdalo sa party, wala namang ikahihiya dito. Talagang di mo kayang bumili ng Arige. Sa ganitong okasyon, ayokong makipag-away sa... Mga kagalang-galang na panauhin. Paumanhing inaabiso kayong lahat, ang planong ilalabas na. Ice King Jade Earrings. Dahil sa personal na dahilan ng kolektor, hindi na ito maipapakita. Ano nang nangyari? Pinakahihintay na exhibit nitong party, ang Ice King Jade Earrings. Sabi nila ang hiyas na ito, nasa isang misteryosong kolektor, ng ilang dekada. Kahit museo di ito may renta, mukhang di natin ito makikita. Paano hindi? Ang Ice King Jade Earrings, nabili na ng pamilya ko, mismo sa kolektor, nitong nakaraan. Ano, Xinwei, sinasabi mo ang 1.5 bilyon na halaga, Ice King Jade Earrings, napunta sa inyo. Oo, tama. Buti na lang tatay ko ang tagapamahala ng exhibit. Alam na agad na din na ito, ipapahiram ng kolektor, kundi hindi na namin mapaaga ang paggaya sa hakaw. Talagang ikaw ang Xinwei, kaya niyong bilhin ang Ice King Jade Earrings. Tanging ikaw lang ang karapat dapat magsuot nito. Pero, pwede kaya kami makakita nito? Maipakita mo naman. Nga pala. Dahil gustong-gusto nyo ito. Hetong tunay na. Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang Ice-type Jade King na hakaw. Ito ang 1.5 bilyong pisong halaga na Ice-type Jade King na hakaw. Paano kaya ang hikaw na to at yung kay nanay ay magkamukhang magkamukha? Talagang Ice-type Jade King ah. Hala, sulit ang pagpunta ko rito. Xinwei, ang yaman talaga ng pamilya mo. 1.5 bilyon, binili mo lang ng ganun. Jiang Wanyu, anong drama mo? Nagselos ka? Nagkakamali ka. Nagkakamali ba ako? Nakikita naman ng lahat. Tama ba ang nakikita ko? Yung hikaw sa tenga niya ay Ice-type Jade King din. Pareho talaga ng laki. Merong 2 pares to. Impossible. Bihira ang Ice-type Jade, lalo na ang Jade King. Ang pares na to ay iisa lang sa buong mundo, isang peke dito sigurado. Jiang Wanyu, alam kong mahilig ka sa paimbabaw, pero di ko inakalang maglalagay ka ng pekeng hakaw. Kung peke man ang sakin, ang sayo ay siguradong peke. Ang kinang nito'y parang wax. May maliit na asul at lila sa gilid. Halatang may organikong kola at mali ang kulay ng sinag. Tama talaga ang sinabi niya. Nagbebenta kami ng alahas. Medyo may alam ako dito. Hoy, yung jade na suot niya, tunay na jade ang pagkakapuli, natural na orange peel texture. Baka tunay pala ang hakaw niya. Kung totoo ang hikaw ni Jiang Wanyu, peke ang kay Xinwei. Di nyo ba naisip, imposibleng peke ang akin. Naipon lang ang dumi, tsaka pangit ang ilaw dito. Tama, ang pamilya namin ni Xinwei, di magsusuot ng peke. Naiinggit ka lang, Jiang Wanyu. Nagdudilim ang paningin mo. Alam nyo ba? Si Jiang Wanyu pala, walang magulang at pulubing tindera lang. Pumasok sa annual party. Walang maayos na damit, sariling gawa lang suot. Saan niya kukunin ang tunay na Ice-type Jade? Dragon Rice Group's annual party. Paano ka nakapasok? Dapat nasa kusina ka na lang. HMPH, naloko tayo ng babaeng, sinungaling at mapanira. Palayasin na siya agad. Ang party na ito ay para sa mga marangal, hindi sa magnanakaw. Tama, palayasin na siya. Peke ang suot mo, lakas ng loob.
Pagmamana to ni nanay ah. Nangangati kamay mo. Ano? Gusto mo bang maghamon? Bitawan mo na yan. Tumawag ng doktor kaagad. Huwag kang mag-alala, andito ako. Akala ko sino pa. Aba, security pala ni GM Gu. Bakit? Nagtataray ka para sa asawa mong palamunin? Di mo ba naisip kung gaano kaliit ang kakayahan mo? Parang tutubi na sumasagasa sa tren. Di mo ba alam, peke ang suot ng asawa mo sa annual party ng Dragon Rice Group. Walang hiya talaga. Talagang bulag na kayo. May ebidensya ka bang peke? Ang suot ng asawa. Kung wala, tumahimik ka. Anong ebidensya pa kailangan? Kayo ngang naghihirap sa ilalim ng tulay na tutulog. Haring Ice Type Jade na ako, kaya nyo ba yang bilhin? Eh di nga, akala nyo ba bulag kami? Mukhang kayo ang talagang bulag. Alam nyo namang lahat. Ang tunay na jade kapag nalagyan ng acid ay hindi nasisira. Ito ang acid sa pitzel. Ngayon, ipapakita ko sa inyo. Kung totoo talaga hikaw mo, ihulog mo dito. Bakit kami susunod sa'yo? Takot ka no? Di mo kaya. Sige, ihulog mo muna sa'yo. Hindi nasira ang hikaw. Tunay pala itong jade. Imposible yan. Peke talaga yan. Kayong dalawa ang nagtulungan. Kung hindi kayo naniniwala, subukan nyo ng personal. Mukhang ang hikaw ng binibini. Ang tunay na hiyas, sabi ko na nga ba. Sa kulay man okay nang, pinakamahusay. Sayang lang at nasira. Ang magandang setting ng brilyante na Buckley ng Mapalcon. Napakamahal pala ng mana ng Vienna. Paano na ngayon at nasira? Huwag kang mag-alala. Wala ito kumpara sa'yo. Sinway, bakit ka pumunta sa annual party? Nagsuot ka pa ng peke. Nga. Ano bang alam nyo? Sila talaga ang may pakana. Isang panlilin lang. Bakit ako hindi nyo pinaniwalaan? Ang gwardiya pa, at tindero ang pinakinggan nyo. Huwag na kayong maglokohan. Paano nyo babayaran ang nasirang hikaw? Ang pairs ng Ice Type Jade, ang halaga nito ay lampas sa 1.5 bilyon. Hindi lang dapat bayaran pagkasira ng gamit ng iba. Dadalhin pa kayo sa presinto. Kayong. Anong ginagawa nyo? Bitawan nyo ako. Ang tiyo ko ay director ng Dragon Rice. Huwag nyo akong apihin. Pagdating niya, pagsisisihan nyo to. Tingnan natin kung sino ang mga api kay Ako ang nasa likod neto. Kuya Go, CEO Go. Baka naman, ang asawa ni Jiang Wanyu, ang presidente ng Dragon Rice Group. Paano mangyayari yon? Talagang imposible. Ako ang bodyguard ni Ginoong Gyu. Kanina, hinahanap mo ba si Ginoong Gyu? Nawawala siya. Oo nga, tama. Nakita kita kanina. Akala ko kasama si Ginoong Go. Aray, Natatakot ang direktor sa bodyguard. Di naman si... gutom lang ako. Mababa ang blood sugar. Bitawan mo ako. Tito, inaapi nila ako. Sibakin nyo sila agad. Wala akong karapatang magsibak. Ito ay kay Ginoong Go na bodyguard. Pwede ba to basta-bastahan? Sobra kang pinalaki. Wala kang disiplina. Hinampas mo ako. Lee Zinwei, pakikinggan mo. I-exile ka sa pamilyang Lee. Simula ngayon, hindi ka na Lee. Palalayasin kita sa pamilya. Ice Type Jade Earrings. Doble ang bayad ng mga Lee. Nasisiyahan ka ba? Laging inaapi ni Lixinwei ang asawa ko. Sinira pa ang mana ng nanay ko. Nasugatan pa ang asawa ko. Nararapat tanggalin. I blacklist sa Dragon Rice at lahat ng partner companies. Ang parusang ito, parang masisira ang buong buhay mo. Ano nang ikinababahala mo? Halatang, biro lang ni Tiox Nwito. Itong maliit na bodyguard, nagmalaki pa. Tiyo, nagbibiro ka lang di ba? Dapat kayong dalawa, tumingin sa salamin, at tingnan ang kabuhian nyo. Hinahayaan nyo si Boss G, bastyusan ng tiyo ko. Ngayon pa lang, papatanggal ko, kayong lahat, at ipapakulong ko pa kayo. Tiyo, bilisan mo, parusahan sila. Huwag mo akong isali sa kasalanan mo. Susundin ko ang lahat ng utos nyo. Nababaliw ka na ba, tiyo? Bakit mo sinusunod ang isang walang kwenta? Tumigil ka nga, kung magpapatuloy ka, lalala pa ang sitwasyon. Pasensya na po kayo sa kalokohan niya. Simula ngayon,
Sinumang manlalapastangan sa asawa kong si Jing Bayani ay kalaban na rin ng Dragon Rice Group. Umalis na tayo, mahal. Ilanoy. Tiyo, bakit mo ako Gina ganito? Pamangkin mo naman ako. Sobra kang pinalambot ng Lee family kaya tanga ka na. Alam mo ba, nakaaway mo ang isang malaking tao. Anong malaking tao? Si Jiang Wanyu, nagtitinda lang sa kalye. Asawa niya. Pulubing bodyguard lang. Kapag gusto ko siyang apihin, gagawin ko. Anong problema doon? Yang pulubing bodyguard na sinasabi mo. Siya ang presidente ng Dragon Rice Group. Guzon. Imposible. Paano naging asawa niya ang presidente ng Dragon Rice Group? Imposible. Maniniwala ka man o hindi, ginawa ko na ang lahat para sa'yo. Presidente ng Dragon Rice Group, di ba may kasando na siyang pakakasalan? Bakit siya pakakasalan si Jiang Wanyu? Hoy, tulungan mo ako sa isang bagay. Wanyu. Bakit ka biglang nagalit? May tinatago ka ba sa akin? Isang bodyguard lang. Paano nagawa ng isang direktor na nasa taas na tratuhin ng ganito ang sariling pamangkin? Yung dote na kayang ibigay ng nanay mo ay 1.5 bilyon. Ano ibig sabihin nito? Ibig sabihin hindi ka ordinaryong tao. Huwag kang mag-alala. Makinig ka muna. $3 bilyon na ang naipasa sa account. Ano pa ang ipapaliwanag mo? Ayoko nang may nagluloko sa akin. Ako ito. Ako ang nag-utos kay Xiaogu na gawin ito. Ang pangyayaring ito, bahagi ng plano ng kumpanya namin. Layunin namin na tukuyin ang mga tiwaling opisyal. Kaya inutusan ko si Xiaogu na magpanggap kasama ko. Yung Bingsong Jade Earrings. Ano ang nangyari doon? Pamana ito ng nanay ko. Noong araw ang pamilya ng lolo ko ay mayaman. Kung misunderstanding lang pala, ibabalik ko ang 3 bilyon kay manager. Huwag na, huwag. Tingnan mo, dahil sa malaking pagkakamaling ito, muntik na kayong mag-away. Ang 3 bilyon na ito, ipapamigay ko na sa inyo. Hahaha. Ang laki naman nito. Maliit na halaga lang ito. May iba pa akong lakat. Mauna na ako. Anong tinitingnan mo? Huwag mo nang tingnan, umuwi na tayo. Bilisan mo. Anong naiisip mo? Paano ko ba iisiping normal ito? Lanan. Sa tingin mo, type kaya ako ni manager ko? Pasensya na. Nagkamali lang ako ng sandali. Okay lang, Bakit mo naiisip ang mga to? pag-aralan natin to. Sige, kasi nga, di naman kami magkakilala ni Boss Gu. Pero sa lahat ng nangyayari, laging nasa panig ko siya. Nooy binigyan ako ng promosyon. Ngayon naman, 3 bilyong piso bigay sa akin. Kaya iniisip ko, baka nagkagusto siya sa akin agad. Eh di para sa'yo, masarap maging asawa. Ng isang siye. Hindi ganun ang tingin ko. Di ako babaeng materialista. Kahit pa siya'y mayaman, di niya ako kayang akitin. Ganun ba? Alainan, Eh. Naakit ka ba sakin? Lanan. ako. Maghula ka na lang, di ko sasabihin. Huwag kang mag-overthink sa mga bagay na to. Baka naman si Boss Gu, nagpapakasaya lang sa yaman. Na pala, paano mo gagastusin ang pera? Bukas dadalhin kita sa isang lugar. Ha? Dito mo pala ako dadalhin. Direct. Wanyu, ang tagal mong di dumalaw, lolo at lola. Laging nagtatanong sa'yo. Abala lang talaga ako. Balik-balik na ako dito. Kaya, donasyon sa Home for the Aged? Kaya, gusto mong i-donate sa Home for the Aged? Director, ito ay 1 bilyon para sa Home for the Aged. Ay hindi pwede, sobrang laki nito. Nitong mga nakaraang taon. Ang dami mo nang na-donate. Huwag po kayong mag-alala. Marami pa akong pera. Ang Home for the Aged ay non-profit. Umaasa lang sa donations. Alam ko, hirap na kaming tumagal. Para sa mga lolo't lola, pakitanggapin na. Mabait ka talagang bata. Pupunta na ako, para sabihin sa kanila. Nandito ka na pala. Dalaw kami mamaya. Hoy, Galit ka ba kung ginastos ko ang pera? Siyempre hindi. Ang pera, para sa'yo talaga to. Ikaw ang bahala. Yung 2 bilyon na natira, paano gagastusin? Hindi ko gagastusin. Itatago mo ba? Tama.
Ang interest, sapat para sa monthly needs. Idodonate ko rin ang 2 bilyon. Idodonate. Magtatayo ng charity para sa mga biktima ng gera. Pero, hindi ko alam proseso. Pwedeng tulungan mo ako. Kausapin si Amy Gu. Ako na bahala dito. Wala kang ititira sa sarili. Bata pa ako. Makakaipon pa ako. Tara na, naghihintay mga lolo't lola. Parang nadali ako. Lolo't lola. Nandito na si Wanyu. Sino po ito? Asawa ko po ito. Parang, pamilyar ang mukha. Parang, napanood ko sa business news. Mukhang, galing sa Dragon Rice Group. Sandali, aalalahanin ko. Naalala ko na, Presidente. Lolo, nagkakamali po kayo. Tama po si Lolo. Katulad ko ang asawa. Pareho kaming ordinaryong empleyado. Paano siya magiging sihi? Parang nakita ko, yung nasa DV na, presidente ng Dragon Rice Group. Kamukhang kamukha mo. Nang sinabi nyo, parang totoo nga. Alam ko, siguro siya'y bodyguard ng nakalimutan nyo lang. Opo, ako ang personal na bodyguard ng CA. Ganon ba? Pakiramdam ko, saan ka ba nag-speech? Baka naman. Kaming matatanda, nakalimot na. Wanyu, hiha, dahil dala mo asawa mo sa gabing sayaw ng waltz. Huwag mong palampasin. Sayaw ng waltz. Isa sa mga programa ng pagdating ng Gukson, nahulog sapatos sa sayaw pata. Ganito ang sayaw. Ngayon, nahuhulog ba ang puso mo para sa akin? Alainan, Ako rin ay nahuhulog sa'yo. Ikaw lang ang nagpapakilos sa puso ko. Ang ganda ng pagkakuha. Pwede bang bigyan mo rin ako ng digital copy? Siyempre naman. Pero, kailangan mong pangakuan ako ng isang bata. Lanan, Direktor, ano po yon? Xiao Yu. Isang bata na may mabigat na pinagdaanan. Noong panahong, ang kanyang mga magulang ay nawala sa pagbagsak mula sa gusali. Mula pagkabata, siya ay lumaki sa ilalim ng ibang bubong. Hindi siya inalagaan ng maayos ng tiyo at tiya. Mulat sa Paul, mas matalino na siya kaysa iba pang bata at matatag. Alam kong, siya ay palaging naging matatag at mabait na babae. Kaya, kahit ano ang mangyari, mahalin mo man si Xiao Yu o hindi, inaasahan kong hindi mo na siya sasaktan pa. Si Xiao Yu ay tunay na mabuting babae. Direktor, huwag po kayong mag-alala. Matagal ko nang ininatan si Wanyu sa puso ko. Ano man ang mangyari, hindi ko siya pahihintulutang masaktan. ano nang pinag-uusapan? Wala lang, nagpaalala lang ang direktor ng ilang bagay. Mauna na tayong umuwi't magpahinga. Babalik na lang tayo sa ibang araw para dalawin ang mga lolo't lola. CJ. Kung buhay pa sana, ang mga magulang ko, siguradong gagawan ko sila ng mabuti. Xiao Yu. Mula ngayon, nandito na ako palagi para sa'yo. Hoy, Jiang Wanyu, bukas uuwi na ang pinsan mong babae. Alas 8:30 ng umaga. Sa Peninsula Hotel ang welcome party. Narinig mo ba? Hindi pa rin nila pinayagan si Gukson. Sumama kaya siya, ang pamilya ng tiyahin. Talagang mapanlait sila. Kung malalaman nila na, isa lang bodyguard si Gukson. Tiyak na ipapahiya nila si Gukson. Jiang Wanyu, pipi ka na ba? Naiintindihan, ipadala mo sa akin ang address at oras. Pupunta ako. Honey, umuwi na ang pinsan ko. Bukas ng gabi, 8:00. Sa Peninsula Hotel, may family gathering. Kailangan, samahan ba kita? Hindi na kailangan. Isang kainan lang, sige. President Gu, ito ang overseas company. Taunang plano, tignan mo. Lanan. Si Wanyu ay sa Peninsula Hotel. Dumadalo sa family gathering. Magpadala ng ilang bote ng alak. Ang dating workaholic na president, nag-abala pa para dito. Ininterrupt ang trabaho. Mukhang si President Gu talagang nahulog na sa pag-ibig. Ubo. Ang alak ni President Gu para sa babaeng nakasuot ng damit na ito. Ito si, Ang asawa ni President Gu. ha. Oo. Magpahinga kapag balik mo. Welcome back.
Jiang Wanyu, ikaw ang pinakabata. Naglakas loob ka pang mali. Hindi ko sinasadya. Nagbisikleta ako dito ngayon. Hindi ko inakala na umulan ng malakas sa daan. Mahal, ito pala yung pinsan mong sinasabi mo? Bakit parang mukha siyang pulubi ang itsura? Siya nga, Jiang Wanyu. Matagal na tong panahon. Bakit ikaw? Nakabisikleta ka pa rin? Ahahaha. Sa pamilya natin, ikaw ang pinakahamak. Hindi matanggal. Nakakadiri talaga. Jiang Wanyu. Hindi mo pa alam no, yung pinsan mo at asawa niya. Bagong kuha nilang Porsche. Magsumbong ka sa pinsan mo. Baka sakali, maawa siya. At payagan kang umupo sa trunk. Ahahaha. Porsche? Ayaw ko. Di eco-friendly. Jiang Wanyu, ikaw na malansang insect, di ka karapat dapat magsuot ng parehong bestida sa akin. Binili ko lang kasi available sa store. Anong problema? Jiang Wanyu, di mo kasing level. Si Xiao Mei, hindi lang magaling si Xiao Mei, nakapang-asawa pa, ng milyonaryong, ginoong si Jun Jia. Ikaw naman, 28 anyos na di pa ikinasal. Magmamadre ka ba? Dahil magkamag-anak tayo, papakilala ko sa'yo tito ko, matandang lalaki. Siya ay 61 anyos na, may pension, sa bawat buwan, merong ilang milyon, pero namatay na 4 na niyang asawa, 7 hanggang 8 ang anak. Sakto lang, para sa'yo Jiang Wanyu. Perfect match kayo. Pasensya na. May asawa na ako. Ikakasal ka na? Walang hiya ka. Bakit di mo sinabi? Eh kasi naman di ka sumasagot. Sa tawag ko, akala mo hihiram ako. Anong kalokohan to? Kung family gathering to, bakit di mo tawagin ang asawa mo? Abala siya sa trabaho. Hoy, anong ginagawa mo? Hello, ikaw ba yung asawa ni Jiang Wanyu? Family gathering namin to. Bakit di ka sumama? Dahil ba mahirap ka at nahihiya ka? Ikaw. Wanyu, ano ng problema? Excuse me po, ipinadala po ng manager ang alak para sa babae. Naka-green na bestida. Islay Whiskey. Alam mo ba itong alak na? Bawat bote ay 40 na milyong piso. Ang mahal naman. Eh di, isang patak ay 10,000 piso na? Tingnan mo yang berdeng damit, si Xiao Mei at Jiang Wan, parehong nakaberde. Eh itong alak, para kay Xiao Mei to, o para kay Jiang Wanyu. Syempre para kay Xiao Mei to. Si Jiang Wanyu ay isang hampas lupang dukha, saan siya nakakilala ng mga mayayaman. Tama ka dyan. Si Xiao Mei ang napakagaling kaya. Kaya nga, kahit ang manager ng hotel ay gumagalang sa kanya. Kung hindi kay Xiao Mei, para kanino pa to? Syempre naman, ako si Jiang Zhongji, ang pumili sa kanya. Siya nga pinakamagaling, walang panamay ang pulubing yan. Tama na, ngayong dinala na ng manager ang alak, tikman na natin lahat to. Sandali, punutin mo muna cellphone ko. Yang sira mong phone, mahalaga pa sa'yo. Xiao Mei. Ito alak na 40 na milyong piso, Islay Whiskey. Jiang Wanyu, karapat dapat ba siyang uminom nito? Hay nak, hindi naiintindihan ng baboy ang Pino. Assistant Zil, ihanda ang kotse. Punta tayo sa Peninsula Hotel. Di ba? Siya, mula bata pa'y kumakain na lang ng mga tirang pagkain ni Xiao Mei. Sanay siya sa basura lang. Jiang Wanyu, ikaw na daga, uminom ka na lang ng maruming tubig sa imburnal. Zheng Mei, matagal din kitang hindi nakita. Ang sama pa rin ang bibig mo. Mag-ingat ka sa pananalita, baka magkaparusahan ka. Sino ang sinasabi mong mapaparusahan? Ako. Sino ang may lakas loob gumalaw sa asawa ko? Asawa, ayos ka lang ba? Bakit ka nandito? Nag-alala ako sa'yo. Hinayaan mong apihin ang asawa. Mahal, ikaw ang asawa ni Jiang Wanyu. Mukhang tao pero asal hayop. Baka naman, lalaking kumpare to. Jiang Wanyu, kahit maghanap ka ng basta, huwag kang kumuha ng kumpare. Kadiri talaga. Talaga nga, marumi ang puso mo. Lahat nakikita mong marumi. Ano? Oh, lumabas na kayo dito. Huwag niyong sirain ang selebrasyon. Alak na ito. Hindi niyo karapat dapat uminom. Ipinadala ko itong alak para sa asawa ko. Hindi siya karapat dapat. Kayo pa kaya? Ano? Oh, ikaw nagpadala nito. Baka naman, asawa ni Jiang Wanyu, may koneksyon pala? Imposible. Paano nakahanap si Jiang Wanyu ng mayamang asawa? Ah, naalala ko na. Noong annual party ng Dragon Rice Group, nakita ko siya. Bodyguard pala ni Mr. Go. Bodyguard lang pala, nagpapanggap na mayaman. 40 milyon ang alak na to. Ikaw raw nagpadala, gisingin mo sarili mo. Mahal, huwag mo silang pansinit. Mga palaboy lang yan. Kung ako talaga nagpadala, ano gagawin niyo? Kung itong alak ay para sa pulubi, luluhod ang asawa ko at tatawagin siyang lola. Hoy, ikaw naman ang magsalita. Huwag mong alalahanin, pareho lang naman. Hindi totoo ang lahat to. Mabuti. Ngayon magsalita ka. Sino ba talaga ang dapat tumanggap nito? Ipinadala itong alak para sa. Ang alak na ito ay para kay Ginang Jiang Wanyu. Anong sinabi mo?
Ang bote ng alak na 40 milyon na Islay Whiskey ay para lang kay Jiang Wanyu. Gising ka pa ba? Yung suot ng asawa ko ay berdeng bestidadine. Sinasabi mong para sa pulubing. Hindi totoo yan. Ang alak na ito, paano mapupunta kay Jiang Wanyu? Mukhang may misunderstanding. Di karapat-dapat si Jiang Wanyu sa ganitong mamahaling alak. Tama, Jiang Wanyu. Hindi namin siya kilala. Bakit para sa kanya? Dapat ikaw ang lumuhod at tawagin siyang Lola. Alam ko na. Sigurado, kasabot nitong dalawa, nagpanggap para sa dignidad. Talagang ganoon, Jiang Wanyu. Di lang bodyguard asawa mo. Nagbayad ka pa ng artista. Walang hiya ka. Peking palabas, di lang kayo bulat. Tanga pa kayo. Bakit? Nahuli na kaya nagpapanik? Mahal, pulubing pinsan mo pala. Asawa mo mandaraya pala. Oo, Jiang Wanyu. Kung buhay pa tito-tita mo, sa ilalim ng lupa, malamang masasaktan sila sa ginagawa mong ito. Tumahimik ka, mga magulang ko, di mo karapat-dapat banggitin. Jiang Wanyu, traidor ka, lakas mang hamon sa pinsan. Huwag mong kalimutan, nang mamatay magulang mo, sino nag-aruga sa'yo? Sa mga taong ito, pagsisilbi ko sa pamilya niyo, di niyo ba nakikita? Alam niyo naman lahat. Wala kang utang na loob. Papa, Jiang Wanyu, nakapangasawa ka ng asawang walang pinag-aralan. Ang lakas ng loob mong bastyusan kami. Walang respeto sa katandaan ng ugali mo. Hindi ka karapat-dapat respetuhin. Tumigil ka na. Jiang Wanyu. Ang laki siguro ng ginastos mo sa mga artista mong ito. Huwag ka nang magpanggap dito. Hindi kami nagbayad ng artista. Asawa mo ang nagbayad, no? Jiang Wanyu. Kung hindi lang kita pinsan, malamang hindi ka makakapasok dito sa hotel na ito. Tama, maging totoo kayo sa sarili ninyo. Huwag kayong magpakalat ng kung ano-ano. Nasa Syra ang mod ng anak ko. Welcome party ito ng anak ko. Mga walang kwenta kay tama na ang drama. Kung sino man ang lalapastangan sa asawa ko, hindi ko kayo patatawarin. Pare, basurahan ka ba sa nakaraang buhay? Ang lakas mong magpanggap. Alam naming wala kang pera. Nagpapa-impress ka lang para sa dignidad mo. Kami ng asawa ko, hindi gumagawa ng peking eksena. Ganoon ba? Kayo, siya ba ang nagbayad sa inyong mga artista? Doblehin ko ang bayad ng performance fee ninyo. Ma'am, nagkakamali po kayo. Regular na staff kami ng hotel. Hindi po kami artista. Tama po, hindi po papayag ang Peninsula Hotel sa peking tauhan. Mali po ang pagkakaintindi ni Jiang Wanyu. Ang galing mo pala. Saan mo nakuha ang mga artistang ito? Professional pa talaga. Mukhang totoo ang acting. HMPH. Ang basura ng packaging nito, madumi ang kulay at malabong tingnan. Halatang may dumi. Jiang Wanyu. Kung magpapanggap ka man, dapat mamahalin ang wine na dala mo. Napakakitid ng pangunawa mo. Ang Islay Whiskey na ito ay limited edition, ginawa ng mano-mano. Ang kalidad at packaging, mga taong katulad ninyo, hindi talaga makaka-appreciate nito. Nakakatawa talaga. Ano bang limited edition yan? Gawa-gawa nyo lang naman. Peke na palabas. Ingat ka sa pagsisinungaling. Baka paniwalaan mo rin. Nagpapanggap lang. Honey, may bili akong mamahaling alak sa bahay. Gabi, magdiwang tayo kaming dalawa. Sige, asawa ko. Jiang Wanyu, nakikita mo, ang asawa ko. 10K ang allowance ko monthly. At, laging may sorpresa. Itong asawa mo. Ha, wala yan kundi, kasama ka lang, sa paglalaro-laro. Mas maganda buhay ko noon kesa sayo, hanggang ngayon. Zhengmi, ang tagal-tagal na. Hilig mo sa paghahambing, di pa rin nababago. Nakakapagod ba? Hindi kasing, pagkuha mo ng artista, at peking alak. Itong alak na to, halagang 10 piso lang. Dapat basagin na lang para may tunog. Hala, mabait pala si President Go. Dumalo lang sa party ang misis. 500M agad ang invest. Ang yaman talaga. Oo nga pala. Hoy, si Madam Go, ilagay sa top VIP list ng hotel. Pag narito si Madam, bigyan ng pinakamagandang serbisyo. Manager, dito kay Madam Go, may nanggugulo. Ano? Ginang, hindi sa inyo ang alak na ito. Grabe na naman ang ginawa mo. Peke namang alak lang to. Bayaran ko na lang. Pati yung mga yan, akin lahat. Basagin nyo lahat para marinig ng baby ko ang tunog. Mahal, ang bait mo. Jiang Wanyu, narinig mo ba? Ako, mas maganda edukasyon at pamilya ko sa'yo. Pati pagpili ng lalak, mas magaling ako sa'yo. Gusto mong magbasa? Tingnan natin kung makakabayad ka. Sino pinagmamalaki mo? Mga pekeng alak lang to. 500 piso lang. Bigyan mo ako ng ilan. Babasagin ko lahat. Kayong dalawa, magkano ba? Lahat ng alak na to? Ang Islay Whiskey na to, mga 40 milyon, 6 na bote lahat. Kung ibabawas ang decimal, 240 milyon lahat. 240 milyon. Nababaliw na ba kayo sa kahirapan? Nangungotong kayo dito. Mga probinsya nung unggoy. Akala nyo kung ano man sabihin nyo, paniniwalaan namin. Jiang Wanyu, anong klaseng asawa ba nakuha mo? Kasama ka sa kalokohan na to. Nasa Syra ang pangalan ng pamilya.
Naniniwala ako sa asawa ko. Jiang Wanyu, mag-isip ka naman, huwag kang magpalinlang sa mga manloloko. Kung talagang 240 milyon ang halaga nito, babayaran kita ng 10 bilyon. Pero, susunugin ko sa impyerno mo. Haha. Hoy, manager, tamang-tama ang dating mo. Itapon nyo na yang 2 basurang yan, nakakaumay sa paningin. Mga walang modo, kayo dapat ang umalis dito. May lagnat ka ba, manager? Ganito ka makikipag-usap sa akin. Ako ay VIP ng hotel ni. Handa ka bang ireklamo kita? Tama, ang manugang ko ay angkan ng Jiang's Group. Ganito ang trato mo sa amin. Gusto mo bang matanggal sa trabaho? Isang manager lang. Paniwalaan mo. Isang tawag ko lang. Mapapapirma na kita. Ang Jiang's. Walang kwenta ang Jiang's. Alam mo ba kung sino itong kasama ko? Anong estado niya? Isang bodyguard lang. Bakit? Baka naman. Meron siyang part-time. Halimbawa, host sa bar. Hahaha. Walang hiya. Siya ay. Tama na, manager. Huwag mo nang patagalin ito. Magkano ba? Ang halaga ng mga alak na ito. Ito ay. Ang alak na ito ay limited edition. Islay Whiskey. Presyo sa merkado. 46 na milyong piso bawat bote. 46 na milyon. Nagluloko ka ba? Alam kong, kasabwat mo si Jiang Wanyu para manloko ng pera. Pag-isipan mong mabuti ang sasabihin mo. Panloloko sa pera ay labag sa batas. Mali ka, walang pagkakamali dito. Ang alak na ito ay galing sa Dragon Rice Group. Personal na dinala ni Assistant Joe. At ang nakikita ninyo ay ang bodyguard. Nang ng Dragon Rice. Ha? Oo nga, bodyguard ng CEO. Dahil magkamag-anak tayo, hindi na ninyo babayaran ng buo. Ang nabasag na bote, babawasan natin ng kaunti. 40 milyon na lang. Paano ninyo babayaran? Paano ako magkakaganoong kalaking pera? Kahit mag-ipon ako, hindi ko to mabubuo kagad, Nay. Jiang Wanyu, walang utang na loob ka. Kaming magkapatid, ang nag-aruga sa'yo ng ilang taon. Ano ba ang masama sa pagbasag ng alak? Ang lakas ng loob mo, pagbayarin ng pinsan mo. Alam mo ba, kahit basagin ko lahat ng alak na yan, hindi mo dapat singilin ang pinsan mo. Tia, akala mo, bata pa akong si Jiang Wanyu. Hindi na ako yung tumatanggap ng pang-aabus mula sa inyo. Alam mo, lumaki na ako. Hindi na ako magpapaapi pa. Ang alak na to, dapat ninyong bayaran. Jiang Wanyu, akala mo malakas ka na? Nasisiraan ka na. Nasa ilalim tayo ng batas. Sige, saktan mo ako. Basta huwag kang iyak pag nakulong ka. Kung ayaw niyong magbayad, manager, tumawag ng pulis. Tama. Kakauwi ko lang. Pag nakasuhan ako, sisira ito sa karera ko. Hoy, sandali. Magbabayad kami. Akala mo wala kaming pera? Mahal. Ako, Arg. Ang sak, bigla akong sumakit ang tiyan. CR muna ako. Hoy, anong? Zheng Mei, ito ang tipo ng lalaki mo. Ano ba alam mo? Wala akong alam. Kaya magbayad ka na lang. Naka-receive ang Alip ng 5 milyong yuan. Zheng Mei, kakauwi mo lang. Di pa na-convert ang pera. 40 milyon yuan pala. Ano ba? Nagmamadali ka. Pag naibalik na ang puhunan sa investments ko, saka kita babayaran. Sige, gawa ka ng promissory note. Jiang Wanyu, huwag kang masyadong makapalang mukha. Naibigay ko na ang pera. Bakit kailangan pang kasulatan? Utang ay dapat bayaran, yan ang batas. Kung hindi kayo magkasulatan, paano kung hindi magbayad? Gusto mo bang maging sinungaling? Tama na yan. Sige nga, inaasahan kong ang pinsan ko. Magbabayad ng hulog-hulog, babawasan ko yan. Kapag di mo binayaran, magkita na lang tayo sa korte. Guksan, ano ang nangyari sa mga alak? Saan mo nakuha ang mamahaling alak? May tinatago ka ba sa akin? Secret mo. Mahal, huwag muna magalit. Makinig ka muna. Sabihin, Muntik nang ma-assassinate ang presidente. Ako ang nagligtas sa kanya, ang presidente, kaya binigyan ako ng mga alak. Eddie, nasaktan ka ba? Wala naman. Huwag ka mang-apap dito. Ang hirap pala maging presidente. Kailangan mag-ingat sa lason sa pagkain, pati sa assassin. Totoo yan, napakahirap talaga. Guksan, Lanan, may isa pa akong napakakaiba ka. Bakit kaya sila laging sobrang galang sa iyo? Lanan, siguro dahil bodyguard ako ng presidente. Alam mo naman,
Ang mga nasa mataas na posisyon, ang kanilang mga sekretarya at bodyguard, ay may malaking impluensya. Parang, katulad ng mayordomo ng emperador. Tama ka dyan. Sa pagsasabi niyan, Gutom na ako. Kanina pa ako nag-aaway, nakalimutan kong kumain. baka naman. Dito na tayo sa hotel kumain. Hindi pwede. Kailangan nating tipirin ang pera. Hindi ba't kumita tayo kanina? Ipapadala natin yun kay Lola. Pumunta na siya sa home for the aged. Kailangan niya ng pera. Tara na, lulutuan kita ng pansit. Itong kahon. Ang laki ng bote na ito. Nakakasikip pa. Mahal, magbebenta ako ng basura sa baba. Yung asin. Pwede na rin ang toyo. Bakit walang lasa? Mandadaya ang nagbebenta ng mga scrap sa baba. Sinadya niyang kulangin ako ng 2 sentim. Lele. Hay, uminom ka ng alak. Ang lakas ng amoy ng alak. Hindi ako uminom ng alak ah. Sabi mo hindi ka uminom. Alak ang nasa bote na to. Naubos mo lahat. Hindi ba toyo yan? Alak yan. Sira na ba ang panlasa mo? Hindi mo maamoy ang alak? Meron ng amoy ng alak. Akala ko, may halong alak ang toyo. Lasing ka na. Gagawa ako ng sabaw para masober ka. Yun pala, ganito pala ang pagkalasing. Bakit parang, kahit hindi ako lasing, ganito rin ang pakiramdam. Parang kapag kasama kita, bumibilis ang tibok ng puso ko. Gusto kong lumapit ng kon, at lumapit pa. Basta't kasama kita, parang matamis ang hangin. Bakit ang dami mong ininom? Nagsisimula ka ng magsalita ng kalokohan. Hindi ako nagkakala. Sinasabi ko lang ang totoo. Mahal. Ako. May sasabihin sana ako. Huwag mo sana akong iwan. Ano yun? Sabihin. Mahal. Matagal ko nang gustong sabihin. Pero, takot akong mawala ka. Sa totoo lang. Ako pala si Dragon Rice Group. Asawa. Kagabi, ang gusto niyang sabihin sa akin. Hindi kaya magpapahayag ng pag-ibig sa akin. Matagal na tayong mag-asawa, bakit pa ganito? Ikaw si Jiang Wanyu. Ako nga, anong problema? Ha? Sino ka ba? May sayad ka ba? Ako si Tsuhito. Binabalaan kita. Huwag kang humawak sa hindi sa iyo. Kung hindi, papaniwalain kita sa paghihirap. Jiang Wanyu. Narito na si MS Shu. Tingnan natin ang magagawa mo. Pinahamak mo ako ng gusto. Gagantihan kita ng walang awat. Tsuhito. Hindi ba yan ang here ng Xu family? Balita ko, nag-arranged marriage kay Imegu. Parang may problema siya kay Jiang Wanyu. Anong sama ng loob? Baka naman, si Jiang Wanyu may relasyon kay Imegu. Pero hindi naman.
Ang asawa ni Jiang Wanyu, bodyguard ni Iligo, di ba? Tama. Baka nagkakamali ka. Anong pagkakamali? Ginagayuma mo ang aking nobyo. Rgu, hindi ba't nalasing la sa harap ni ate? Hindi naman ganun kalala. Di kailangang pumunta sa bar para patunayan ang sarili. Ano ba ang alam mo? Sa taong gusto mong maging perpekto. Pati pag-inom. Kuya Zon. Mali ang pagkakilala mo sa akin. Siya ang tunay na boss Gyu. Hindi. Saan ka pupunta? Hindi pa ako nakakapagpaliwanag. Mahal, may sasabihin ako sa'yo. Mahal. Kuya Zon. Ang tagal na natin hindi nagkita. Alam kong mayroon kang maraming sasabihin sa akin. Huwag magmadali, dahan-dahan lang. Anong ginagawa mo? Loko ka ba? Sira ulo. Nakatingin ka pa. Babawasan kita sa sweldo. Bakit ka nagmamadaling tumakbo? Kilala mo ba yung babae kanina? Hindi ko kilala. Natatakot lang ako. Sa babaeng yon, madalas siyang magkamali. Sa akin at kay Boss Gyu. Noong nakaraan, dahil sa away namin ni Boss Gyu, ako ang sinaktang parang si Boss Gyu. Mas mabuting lumayo na lang. Sa'yo, sa susunod na makita mo siya. Lumayo ka rin, ha? Ganun pala ang nangyari. Nararapat lang na mabuti siya sa'yo. O nga pala, anong kailangan mo sa akin? Gusto kong ipaliwanag. Tungkol sa alcohol tolerance ko. Sa totoo lang, hindi ako nalalasing. CJ, hindi nalalasing. Hindi ka naniniwala. Subukan nating patunayan. Kuya Zon. Saan mo dadalhin ang babaeng to? Ginoong Gyu, nais mo ba siyang dalhin para magpatingin sa doktor? Ikaw. Ang lakas ng loob mong saktan ang babae ko. Kuya Guzon, hanggang ngayon pinagtatanggol mo pa siya. Isang taon lang akong wala sa bansa. Nakahanap ka na agad ng babaeng ito para pagselusin ako. Kahit humanap ka man, dapat naman mas maayos ang napili mo. Tama na. Huwag kang mag-assume. Sa pagitan natin, walang anumang relasyon. At hindi ko kailangan ng pagsiselos mo. At saka, asawa ko siya. Igalang mo siya. Mahal, ano ba ang pinag-uusapan? Hindi ko maintindihan. Nariyan naman si Ginoong Gu. Bakit siya nagkakamali ng tao? Ginoong Gu. Guzon, akala ko totohanan ang pagmamahal mo sa dukhang babaeng ito. Hindi ko inakala. Naglalaro ka lang pala sa kanya. Ano ang ibig mong sabihin? Mamaya na lang ang paliwanag. Huwag mong paniwalaan ang kanyang kasinungalingan. Sinungaling ako. Guzon, ikaw ang tunay na sinungaling dito. Ang mayamang prinsipe na umibig sa dukhang dalaga. Sa TV lang posible yan. Maging makatotohanan ka sana. Si Guzon ay Tama na. pwedeng manahimik ako. Pero kailangan makipag-usap ka sa akin ng pribado. CJ. Mukhang may sekreto silang dalawa na itinatago sa akin. Hindi na ba? Hintayin ko na lang si Guksun magpaliwanag. Sweet. Ang mga pamilya Gu at Su hindi magkakadaupan. At may asawa na ako ngayon. Mahal na mahal ko siya. Guzon, alam mo ba, gaano karami ang nangangarap maging asawa ng Ginoong Gu? Kung ipalabas ko ang balita na ang asawa ng Ginoong Gu ay isang dukha lang, ano kaya ang gagawin nila? Ano sa palagay mo? Ang lakas ng loob nilang gambling siya. Kung sasaktan mo ang asawa ko, hindi kita patatawarin. Isang kondisyon lang. Pagbigyan mo ako, at itatago ko ang sikreto. Narito ang gusto ko. Dalawahan tayong dumalo. Sa birthday party ko sa susunod na linggo. CJ. Mahal, may tinatago ka ba sa akin? Sa totoo lang, ako. Ano? Ako talaga si Long Yu, Kuya Gu. Yung lupa sa ibang bansa, may naging problema. Kailangan kong pumunta mismo. Dapat narito ka rin, Lanan. Mahal, hintayin mo ako. Sasabihin ko lahat pagbalik ko. Xiao Jiang. May order tayo. Direktang hiling ng kliyente na ikaw ang gagawa ng homeless style jacket. 2M na down payment. May contact info ba sila? Kailangan ko silang kausapin tungkol sa design. Walang design discussion. Ang tanging hiling nila ay totoong mukhang pulubi. Huwag masyadong maganda. Dapat mukhang tunay. Mukhang mahirap. Simple lang. Anong kakaibang request to? Sundin mo lang ang gusto nila.
Kahit mabait si Boss Go, kay Jiang Wanyu, si MS, Shu, hindi lang siyang mayaman. Kasalukuyang fiancé niya. Mas safe sumama kay MS, Shu. Ang tama. Manager Sue, tapos na ang jacket. Padadalhan kita ng address. Ikaw mismo maghatid. MS, Shu. Nagawa ko na ang lahat. Talagang karapat-dapat si Tongtong na tawaging anak ng pamilya X, ang pinakatanyag na dalaga sa hangsa. Napakagrandeng selebrasyon ng kaarawan. Bihira ito mangyari sa aming grupo. Siyempre naman, hindi ba ninyo alam, ang fiance ni Tong ay ang presidente ng Dragon Rice Group. Narinig ko na, dadalaw din siya sa party. Pero si President hindi naman sumasama sa mga ganitong handaan. Fiance ni President ko si Tong. Siguradong darating siya. Tama ba, Tong? Siyempre. Dadating talaga si Guzon. O nga pala, yung mga ipinahanda ko. Handa na ba? Huwag kang mag-alala, lahat ay handa na. Madaling masira ang second hand. Buti marunong akong mag-ayos. Nagawa ko rin sa wakas. Nakakadiri, bakit ang baho dito? Ang dumi-dumi, galing ka ba sa kanal? Hala, ang tagal ko nang hindi naliligo. Ang baho ko na. Muntik na ko masuka sa baho. Yung damit na in-order, dito ko na iiwan. Hinto. Hindi ko pa nakikita yung damit. Aalis ka na agad. Ano? Gusto mong sirain ang reputasyon ng FANXING Design. Anong gusto mo? Ilabas mo yung damit. Sa loob ng 2 linggo, kung may sira ang damit, pumunta sa Fansing After Sales. Isuot mo. Anong hinihintay mo? Sabi ko isuot mo yan. Ipakita mo sa akin. Kung hindi mo ipapakita, paano ko malalaman kung maganda ang disenyo nito? Bakit? Ayaw na ayaw mo. Baka naman, hindi ka satisfied sa sarili mo. Disenyo. Ang ganda. Umikot ka ng 365 degrees. Tingnan natin ang detalye. Magaling ka pala mag-design. Pero suot mo ito. Mukha ka talagang pulubi. Kitang-kita ang pagiging dukha mo dito. Ang baho, ang itsura mo, pwede siyang maging mamalimos, walang magdududa. Ito sapat na para sa 1 buwan mong pamumuhay. Hindi mo kailangang gumawa. Lumuhod ka lang at magmano sa akin. Tama na kayo. Wala akong gana makipaglaro pa sa inyo. Saan ka pupunta? May sorpresa si Tongtong para sa'yo. Hindi mo pa nakikita. Itong karayo ay espesyal kong inihanda para sa mahirap mong sastra. Subukan natin. Kung magaling ka talaga, hawakan siya. Ano sabi mo? Saan ako mag-uumpisa? Tingnan mo ang karayom na ito. Talaga kayang tumusok. Tumigil ka. I report kita. Sinasabing masakit sa puso ang daliri, kaya simulan natin sa kamay. Tinutulungan lang kita mag-alis ng lason at dugo. Dapat pasalamatan mo ako. Tumigil ka na. Ang ingay mo. Ang tahimik na. Pasensya na. Ang dumi-dumi mo talaga. Linisin kita. Tingnan mo ako. Tingnan mo doon, dito sa parte na ito.
Narito ang EC ng Dragon Rice Group. Kuya Guzon. Ipapakilala ko sa ito ang aking napangasawa, CEO ng Dragon Rice Group, Guzon. Ano ba pinagsasabi mo? Ikaw ang CC ng Dragon Rice Group. Ako ay isang ordinaryong empleyado lang. 5,000 ang sahod ko, walang bahay at kotse. Ang perang ito ay nagmula sa legal na paraan. Hiniling ko kay Boss Gyu ng advance na sahod. Kaya galing sa company account. Pick. Lahat peke. Ang nanay ko mahilig sa minidrama. Gaya ng mga eksena roon. Mahal, anong ginagawa mo rito? Anong problema? Bawal ba ako dito? Hindi ganun ang ibig ko. Huwag mo akong hawakan. Ngayon ko lang nalaman, may palatandaan pala. Tangang-tanga ako na naniniwala sa isang manloloko. Makinig ka muna. Ang business trip ko ay may lihim na walang komunikasyon. Agad akong tumawag sa'yo. Di mo sinagot. Umuwi ako para sabihin. 6 na buwan ng kasal tayo. Sa 6 na buwan, ilang beses mo sana masasabi sa akin. Pero wala kang ginawa. Ngayon mo lang sasabihin. Maniwala pa ba ako? Jiang Wanyu. Ang yabang mo ah. Hindi mo ba alam ang estado mo? Isa ka lang, laruan ng mayayaman. Bakit ka pagliliwanagan ni Kuya Guzon? Tama. Di mo man lang buksan ang kamera para makita mukha. Pangontra sa multo. Tama. Ang hindi kasing ganda ng kay ate. Tungtong kahit buhok niya. Karapat dapat ka ba makatunggali kay boss? Ang magsalita pa, pipilitin kong di na makapagsalita habang buhay. Wanyu, samahan kita. Sinabi ko nang huwag mo akong hawakan. Hindi ko nais na makiangkas sa mayayaman. Gusto ko lang ng tao. Makakasama sa tahimik na buhay. Ngunit ikaw, mula pa noong una araw ng pagkikilala, nagsinungaling ka na. Ano nang kinakatakot mo? Takot kang habol ko yaman mo. Ako, Alam kong, kayong mayayaman ay laging may agenda. Lahat ng ginagawa ay para sa katanyagan at kayamanan. Ngunit, Jiang Wanyu, nais ko lang gamitin ang sarili kamay upang kumita. Di ba ako karapat-dapat? Sa tapat at dalisay na pagmamahalan, hindi ganito ang totoo. Ako, akala ko ay natagpuan ko na ang tunay na pagmamahalan. Ngunit ngayon, bigla kong nalaman na ang buong 6 na buwan ay puno ng kasinungalingan. Matagal na kitang pinaghinalaan, ngunit pinili kitang pagkatiwalaan. Masyado lang pala akong nag-isip. Alam mo ba, ang tao ay tulad ng punong nara. Wangwang ang puso. Ngunit nakatayo pa rin, iniisip ng lahat na sa susunod na tagsibol ay tutub. Ngunit ang totoo, noong taglamig ay patay na ito. Gukson, maghiwalay na tayo. ayaw ko. Ikaw ang tanging babaeng mamahalin ko. Tama na. Itigil mo ang drama mo. Sa 6 na buwan, ito, sawa na ako. Kuya Zon, wala kang dahilan para malungkot sa babaeng to. Nandito lang ako sa iyong tabi. Umalis ka. Kahit iwan ako ng asawa ko, hindi kita papansinin. Guzon. Mahal, huwag ka munang umalis. May sasabihin ako. Ano pa ba? Hindi pa ba sapat ang pagpapanggap mong mahirap? Ko, matagal ko nang gustong aminin sa'yo. Kasong nalaman kong ang magulang mo ay namatay dahil sa panloloko. Kinamumuhian mo ang pagkukunwari. Kaya ako napipigilang magsalita. Takot akong mawala ka. Ano ngayon? Balak mo bang itago to habang buhay? Hindi, noon ko pa sana sasabihin. Kasong biglaan ang biyahe. Aminin ko na. Naalala mo. Ako rin. Sinabi mong si Tsuhito ay nagkamali lang ng pagkakilala. Seryoso ka ba talaga? O naglalaro? Ka lang sa pakiramdam ko. Masaya ka bang nakikita? Akong nagtitiis sa hirap. Sa mga tulad ninyo, nakatanaw lang mula sa itaas. Nakakatawa ba? Hindi ganyan, mahal. Sa'yo lang ang puso ko. Ayokong masaktan ka. Ako ang may mali. Naging komplikado pa. Hindi mo kayang damahin. Ang hirap naming mahirap. Magkaiba tayo ng mundo, di ba? Pakawalan mo na ako. Akala ko ba, mahal talaga ni Boss Gyu, yung palaboy na iyon? Nga, mukhang, pagmamahal niya, sa hampas lupa'y totoo. Ayos ka lang. Umalis kayo. Ayaw kong pagtawanan niyo ako. Jiang Wanyu. Hintayin mo ang karma mo. Li Zinwei diba? Ako si Shu Yito. Gawin natin plano mo. Gagawin ko. Mamatay ng walang libingan.
Sinungaling. Wanyu. Hindi pa ba siya umuwi? Maghanap ka agad sa may bahay. Anong lugar ito? Jiang Wanyu. Nasa akin ka na rin, hala. Anong balak mo? Sa totoo lang. Gusto kitang pasayahin, pero ngayon, nagsisisi ako. Bukas ng umaga, live ang kasal ng mga Shu at Go. Gusto kong panoorin mo. Si Guzon na asawa ng iba. Ang ganda nitong babae, makinis ang balat, hindi na ako makapagpigil. Krimen ito. Krimen. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ako mapupunta sa ganitong kalagayan. Hintayin mo ang galit ko. Boss Gyu. May balita na ba? Pinadala ko na ang mga bodyguard sa mga pinuntahan niya. Wala pang update. Naghahanap din ang AD department. Dahil ang cellphone niya ay itinapon sa labas. Kaya, kahit anong mangyari, hanapin natin siya. Opo. Hinahanap mo si Jiang Wanyu. Nasa akin si Jiang Wanyu. Kung ayaw mong may mangyari sa kanya, mag-imbita ka ng press conference para magpakasal tayo. Kung ayaw, hindi ka ba natatako na puksain ko ang angkan ng mga ksu? Hindi ka tatang. Si Jiang Wanyu ay nasa akin. Payag ako sa kasal. Pero dapat ligtas si Wanyu. Imbestigahan si Xu. Tignan ang tawagan niya. Mag-report agad ng kahina-hinala. CJ. Nandito na si Miss Tsu. Si Miss Tsu at si Boss ay talagang magkatulad na swerte. Ang aming lungsod ay magkakaroon ng isang kasalan na aabot sa buong mundo. Inaanyayahan kayong lahat sa kasalan namin ni Guzon. Espesyal na asistante ni Boss Go, dumating na siya sigurado. Habang sinasamahan siya, ipakikita ko ang asawa niyang nagpakasal sa iba. Saklolo, Papanatagin kita. Narito na ako. Akala ko wala nang lilitaw. Tang, kahit saan ka man, hahanapin kita. anong balak mo? Miss Tsu, ikaw ay sangkot sa pagdukot. Ano mang usapin sa korte na. Bitawan niyo ako. Siya'y idinakip na. Lanan, huwag kang mag-alala. Sila'y ikukulong na. Wala nang mananakit sa'yo. Hindi ka na magpakasal sa kanya? Gunggong na asawa. Ikaw lang, ang gusto ko. Noong una, mali ako. Palagi kong iniisip na, natatakot akong malaman mo ang totoo, at iwan ako, sa totoo lang. Lagi akong kabado. Ngayon okay na. Alam mo na kung sino ako. Kahit ayaw mo sa akin, liligawan kita muli, para tanggapin mo ako. Mula ngayon, wala nang mananakit sa'yo. Huwag mo na akong iwan, pwede ba?